Nagsinungaling sila sa iyo sa buong buhay mo. Sinabi nilang marumi ang masturbasyon na ito ay isang bagay na dapat mo nang kinalimutan pagtuntong mong 50. Ngunit heto ang hindi sinabi ngahit sino, pagkatapos ka ng 10, ang masturbasyon ay hindi lang normal, mari itong maging pagkakaiba sa pagitangang buhay at pagina. Mahigit 30 taon na akong gumagamot nga lalaking tulad mo. Ang pangalan ko ay Dr. Angela Mendoza at ako ay isang urologist at profesor ng kalusugan ng kalalakihan sa Baylor College of Medicine. Nakita ko ang tahimik na makahihinatnan ng kapabayaan, kahihiyan at maling impormasyon. Napanut ko ang napakaraming mabubuting lalaki na nadurusa. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa mga bagay na hindi nila alam. Dahil ang katotohanan ay ito, karamihan sa mga matatandang lalaki ay masturbate sa maling paraan o mas malala, tuluyan ng humihinto. Hindi nila namamalayan na kung paano mo hinahawakan ang iyong sarili, gaano kadalas, at kung ano ang iyong intensyon ay maaring humubog sa iyong mga hormone, sa iyong puso, maging sa iyong utak. Isang simpleng gawain na ginawa ng hindi wasto ay maaring mag-ambak sa erectile dysfunction, depresyon, at maging sa mga problema sa prostate. Kapag ginawa ng tama, maaari nitong palakasin ang testosterone, pabutihin ang tulok, at panatilihing buhay ang iyong vascular system. Hindi lamang ito tungkol sa sarap. Ito ay tungkol sa pagpapanatiling paggana, pagbawi sa connection, at paglaban sa pagtanda kung saan ito nagsisimula sa nervous system. Maya-maya lang. Ibabahagi ko ang 7 sikreto tungkol sa masturbasyon na dapat ay itinuro sa bawat lalaking lampas ng 10 ilang dekada na ang nakalipas. Ngunit tanungin mo muna ang iyong sarili. Kung ang isang bahagi ng iyong pang-araw-araw na gawain ay may hawa ngang susi sa mas mabuting kalusugan, mas mabuting kalooban, at mas mabuting sigla, hindi mo ba gugustuhing malaman kung ano ito? Manatili ka sa akin. Ang iyong maririnig ay maaring magbago sa paraan ng iyong pamumuhay sa susunod na 10 taon ng iyong buhay. Bago tayo magpatuloy, kung hindi mo pa nagagawa, maglaan ng sandali para mag-subscribe at i-on ang notification bell. Sa ganoong paraan, hindi mo kailanman malalampasan ang isa pang tapat at siyentipikong pananaw sa kalusugan na ginawa para sa mga lalaking nasa iyong yuktong buhay. At kung ang mensaheng ito ay tumatatak sa iyo, i-type lang ang 1 sa makomento. Kung hindi, i-type ang 0. Ang iyong puna ay nakakatulong sa akin na lumikhang nilalaman na tunay na nagsisilbi sa iyo. Ngayon, simulan na natin sa unang katotohanan na hindi naririnig karamihan sa mga lalaki hanggat hindi pa ito nagdudulot sa kanila ng mga problema. Dahil ang paraan ng iyong pagmamasturbate sa loop ng maraming taon, kahit dekada ay maaring pamilyar kahit na hindi nakakapinsala, ngunit pagkatapos ng 60, ang dating tila karaniwan ay maaring tahimik na magsimulang kumilos laban sa iyo. Dito tayo magsisimula sa pinakanapapabayaang pagkakamali na ginagawa ng matatandang lalaki pagdating sa sariling kasiyahan. Ito ay banayat, tahimik at sa paglipas ng panahon, marikang magbayat ng higit pa sa iyong inaakala. Unang sikreto, ang walang malay na masturbasyon ay maring makdulot na pamamanhit at ide. Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang isang bagay na sana ay may lakas ng loop na pag-usapan ng mas maraming lalaki. Sa paglipas nga taon, mayroon akong daandang matatandang pasyente na pumapasok sa aking opisina, tahimik na nahihiya, nakayuko ang nga mata, ang kanilang nga boses ay halos pabulong. At pagkaraan ngang ilang oras, kapag naging tapat na ang usapan, tatanungin ko, nagmamasturbate ka ba? Halos palaging mayroong pahinto at pagkatapos ay darating ang pag-amin. Pero wala na akong gaanong nararamdaman. Hindi ako makatapos maliban kung gagawin ko ito sa isang partikular na paraan. Ang isa na pinakatumatak sa akin, parang nakalimutan ng katawan ko kung paano makaramdam. Ang hindi nila alam ay ang paraan ngang kanilang pagmamasturbate mabilis, mechanical, walang koneksyon ay naksanay sa kanilang katawan tungo sa dysfunction. At ang makahihinatnan, tahimik, gumagapang, nakawasak. Ang walang malay na masturbasyon ay hindi lamang masamang gawi. Ito ay isang neurological conditioning loop. Sa tuwing minamadali mo ang gawain na may tensyon sa iyong nga balikat, nag-scroll sa matitinding nga imahe, gamit ang parehong kamay, parehong galaw, parehong resulta, tinuturuan mo ang iyong utak na iugnay ang pagka-excite sa napaka-espesipikong gawain na iyon.
at sa kasamaang palat, mabilis matuto ang utak, kaya ano ang nangyayari sa palipas ng panahon? Bumababa ang iyong pagiging sensitibo. Nagsisimulang humina ang kalidad ng iyong ereksyon. Mari mong mapansin na kailangan mo mas maraming estimulasyon, mas maraming diin, mas maraming gimmick para lang maramdaman ang parehong bagay na naramdaman mo dati. Nagiging mas mahirap tumugon sa isang tunay na kapareha. Nagsisimula kang iwasan ang intimasiya dahil pakiramdam mo ay masyadong iba, masyadong mabagal, masyadong toto. At dito nagsisimula ang tunay na pinsala, hindi lamang pisikal kundi emosyonal. Nakita ko ang lalaki na nahuhulog sa pagkabigo, kahihiyan, maging sa depresyon, iniisip na sira na ang kanilang katawan. Ngunit sa maraming kaso, ang kanilang katawan ay hindi sira. Ito ay sobrang nasanay sa maling direksyon. Ang conditioning na ito ay maaaring humantong sa isang bagay na tinatawag na porn-induced erectile dysfunction o PIED. Maaari rin itong maging sanhingang tinatawag na delayed ejaculation o sa ilang magkaso, kumpletong anorgasmia ang kawalan ng kakayahang makarating sa sukdulan. Ang na ito ay hindi mabihirang kondisyon, tahimik itong nakakaapekto sa milyon-milyong lalaki. At ang malupit na bahagi ay, karamihan sa kanila ay hindi kailanman napagtanto na ito ay isang bagay na hindi nila sinasadyang ginawa sa kanilang sarili. Ngunit heto ang pinakamasamang bahagi. At gusto kong pakinggan ninyo ako rito, kapag kinondisyon mo ang iyong katawan sa ganitong paraan at hindi mo ito binabaliktad, hindi lang sex ang nawawala sa iyo, nawawalan kang kumpiyansa, nawawalan kang connection, nagsisimula kang umatras, ang iyong relasyon sa iyong sariling katawan ay nagiging malamig. Iniwasan mo ang pahawak, iniwasan mo ang pagiging malapit. At para sa maraming lalaki, ang pakiramdam ng pag-iisa na iyon ay nagiging daan patungo sa mas madidilim na lugar emosyonal na distansya. Depression, maging ang maunang senyales ang paginang pag-iisip. Nakita ko na ito ng paulit-ulit. Ang presyo na binabayaran mo ay hindi lamang sa silid-tulugan, ito ay nasa iyong espiritu. Ito ay nasa paraan ng pagdadala mo sa iyong sarili kapag pumapasok ka sa isang silid. Ito ay nasa paraan ng pagtigil mo sa pagtingin sa iyong sarili sa salamin. Dahan-dahan kang nagsisimulang maglaho. Ngayon, wala ako rito para hiyain ka. Nandito ako para gisingin ka. Dahil ang magandang balita ay, ang iyong katawan ay maaring matutong muli. Ang nervous system ay maaring gumaling. Ngunit nangangailangan itong kamalayan, pasensya, at isang bagong paraan ng paharap sa sariling kasiyahan, isa na mas mabagal, mas may kamalayan, at mas konektado, hindi lamang sa sensasyon kundi sa emosyon. Ang masturbasyon ay hindi kaway, ngunit ang paggawa nito ng walang kamalayan ay tulad ng paglalagay ng iyong sasakyan sa kambyo at pagtapak sa gas ng walang pagmamaneo. Sa huli, babanga ka? At sa oras na mapansin mo ang pinsala, ang pag-ayos ay maaring mas matagal kaysa sa iyong inaakala. Ngunit heto ang isang bagay na hindi napagtatanto ang karamihan sa mga lalaki. Habang ang walang malay na masturbasyon ay nagdudulot ang pinsala, mayroong isang bagay na kasing delikado na nagtatago sa paningin ng lahat, isang bagay na mas tahimik, mas karaniwan, at ito ay talagang pinupuri ng lipunan. Sa susunod na sikreto, ipapakita ko sa iyo kung bakit ang hindi pagmamasturbate pagkatapos ang 10 ay maring ang mismong bagay na dahan-dahang sumasabotahe sa iyong kalusugan mula sa loob. Kung nandito ka pa rin at ang pananaw na ito ay tumatatak sa iyo, itip lang ang numero 1 sa mga komento para ipaalam sa akin na kasama pa rin kita. Ngayon, magpatuloy tayo. May mahalagang bagay kang kailangang marinig. Ikalawang sikreto, binabawasan ng masturbasyon ang paninikip at pamamaga ng prostate. May isang lalaki na malinaw kong naaalala mula sa ilang taon na ang nakalipas. Tawagin natin siyang David. Siya ay 68. Mayabang, mahiyain, at ang tipong tao na hindi gustong pag-usapan ang personal na bagay. Ngunit pumunta siya sa akin dahil bumabangon siya ng 5, minsan 6 na beses sa isang gabi para umihi. Sinabi niya na nakakaramdam siyang pressure, kabusugan, kahit isang mapuro na sakit sa loob ng kanyang pelvis. Akala niya ay pagtanda lang ito. Ang hindi niya inaasahan na itatanong ko ay, kailan ka huling nilabasan? Kumurap siya sa akin na parang nagtanong akong isang bagay na kakatwa. Ilang taon na, sabi niya.
Hindi na ako nakipagtalik mula ng pumanaw ang aking asawa at sa totulang akala ko ang malalaking kaedad ko ay dapat nang tumigil sa paggawa niyan. Iyan mismo ang mito. Nakapa-umabot ka sa isang tiya na numero 60-70, dapat mo nalang isara ang buong sistema. Ngunit heto ang sinabi ko kay David at ang sasabihin ko sa iyo ngayon. Kapag huminto ka sa pag-ejakulat, hindi humihinto sa pagana ang iyong prostat. Patuloy itong gumagawang likido. At kung ang likidong iyon ay hindi nailalabas, naipon ito na lumilikhang isang uri ng stagnan na imbakan sa lukong iyong katawan. Ang pag-ipon na iyon ang humahantong sa paninikip ng prostate, pamamaga, discomfort, at sa pagipas ng panahon, matunay na panganib sa kalusugan. Ang iyong prostate ay hindi idinisenyo upang mag-imbak ng likido ng walang katapusan. At kapag ginawa niya ito ay namamaga at nagiging iritado. Doon mo na mararanasan ang madalas na pag-ihi, mahinang daloy, pagtulo, kahit na sakit, habang umiihi o nag-ejakulate. Karamihan sa malalaki ay sinisisito sa pagtanda, ngunit sa katotohanan, ito ay isang sistema na barado at nasa ilalim ng presyo. Dito na nagiging seryoso. Ang talamak na pamamaga sa prostate ay nayugnay sa mas mataas na panganib ng kanser sa prostate. Ngayon, hindi ko sinasabi na ang pag-iwas ay nagdudulot ng kanser. Ngunit sinasabi ko na ang madalas na pag-ejakulate ay nakakatulong na bawasan ang nagpapaalap na kapaligiran na maaring gawing mas vulnerable ang prostate sa sakit. At mayroon pa, isang malaking pag-aral sa Harvard ang sumunod sa halos 30,000 lalaki sa loob nga maraming taon at natuklasan na ang mga nag-ejakulate ng hindi bababasa 21 beses bawat buwan ay may mas mababang panganib na makaroon ng kanser sa prostate kaysa sa mahindi. Iyan ay hindi mito, iyan ay datos. Ngunit ibalik natin ito kay David. Nang mag-usap kami, nang maunawaan niya kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng kanyang katawan, gumawa siyang pagbabago. Nagsimula siyang hawakan muli ang sarili, hindi dahil sa pagnanasa o kalungkutan, kundi dahil sa pangangalaga. Dahan-dahan, bumuti ang kanyang mga sintomas. Gumaan ang presyon, bumuti ang kanyang tulog, at higit pa riyan, may kung anong nagliwanak muli sa kanyang nga mata. Muli siyang nakakonekta sa isang bahagi ng kanyang sarili na akala niya ay pinahinga na. Ang presyong pagpapabayar ito ay hindi lamang ilang masamang gabi nga tulog. Ito ay talamak na discomfort, mga gamot na maaring hindi mo kailangan, operasyon sa hinaharap, at maaring mas mataas na panganib para sa kanser. Lahat dahil sa isang paniniwala na ang isang lalaking kaedad mo ay hindi na dapat angkinin ang bahaging ito ang kanyang kalusugan. Hindi mo babalewalain ang iyong puso, hindi mo babalewalain ang iyong presyon ang dugo. Huwag mong balewalain ang iyong prostate. Ngayon, paano kung sasabihin ko sa iyo na ang emosyonal na kahihiyan na nararamdaman ng malalaki tungkol dito mga taon ng pagkakasala, katahimikan, at discomfort tungkol sa pahawa sa kanilang sarili ay talagang nagpapalala sa mga pisikal na sintomas? Dahil iyan mismo ang isinisiwalat ng susunod na sikreto at sa sandaling maunawaan mo ang koneksyon sa pagitan ng emosyonal na pagsupil at pisikal na pagina, maaring hindi mo natingnan ang iyong katawan sa parehong paraan muli. Ikatlong sikreto. Ang kahihiyan sa pahawak sa sarili ay nakakasira sa iyong kalusugang pangkaisipan. May isang partikular na katahimikan na naninirahan sa maraming matatandang lalaki. Nakikita ko ito palagi sa aking opisina. Nagpapakita ito hindi sa kung ano ang sinasabi nila, kundi sa kung ano ang hindi nila sinasabi. Ito ang paraan ng pag-iwas ng kanilang mamatakapak. Nagtatanong ako tungkol sa magawi sa sexual. Ang paraan ng pagbagsa ng kanilang mabalikat kapag lumabas ang salitang masturbasyon. Ang paraan ng kanilang pagtawa, pag-iba ng usapan, o pagsasabi sa akin, Dok, hindi na iyan isang bagay na ginagawa ko. Para iyon nung bata pa ako. Ngunit naririnig ko ang nasa ilalim ng teksto, hindi sila tumigil dahil gusto nila. Ito ay dahil sa isang lugar sa kanilang paglalakbay. Tinuruan silang mali na magpatuloy. At hayaan ninyong maging tapat ako sa inyo. Ang ganitong uri nga kahihiyan, tahimik at hindi sinasabi,
ay isa sa mga pinakamapanganib na puwersa na kumikilos laban sa inyong kalusugan ngayon. Sa loob nga dekada, marami sa inyo ang pinalaki sa isang panahon kung kailan ang pahawa sa inyong sarili ay tinawag na marumi, makasalanan, mahina, pinarusahan kayo, kinutya o pinadamang ang kahihiyan. 1. At ang mga naunang mensaheng iyon, hindi sila naglaho, nagtago lang sila. Umupo sila sa inyong nervous system, malalim sa inyong gabuto, tahimik na humuhubog sa inyong relasyon sa inyong katawan maging gayon. Ang resulta ay isang tahimik na pag-atras. Nagsisimula kang gumala sa pisikal na pahawak kahit na hinahangat mo ito. Nagsisimula mong tingnan ang pagnanasa bilang isang bagay na hindi nararapat. Humihinto ka sa pag-abot sa iyong sarili. Hindi dahil ayaw mo, kundi dahil kinondisyon kang maramdaman na hindi mo dapat gawin. 1. At sa paglipas ng panahon, ang pagkakakonekta na iyon ay nagiging higit pa sa emosyonal, ito ay nagiging biyolohikal, dahil heto ang hindi alam nga, karamihan sa mga lalaki, ang regular na malusok na sexual na pahawak, kabilang ang masturbasyon, ay sumusuporta sa kalusugang pangkaisipan sa tunay at nasusukat na mga paraan. Nireregula nito ang cortisol, pinapalakas ang dopamine, nagtataguyod ng oxytocin ang trust and connection hormone ng iyong utak. Nakakatulong pa ito sa pagtulog, kaloban, at pag-andar ng pag-isip. Ngunit sinisira ng kahihiyan ang lahat ng iyon. Pinahihik ng kahihiyan ang iyong makalamnan, pinatataas ang iyong ma-stress hormone, lumilihang nga gitloop sa iyong isip na hindi mo na napapansin. Ang kahihiyan ay isang stressor at ang talamak na stress, ito ay naunay sa pagkabalisa, depresyon, sakit sa puso, immune dysfunction, at maging sa demensya. Mayroon akong isang pasyente dati, 72, kamakailan ay hiwalay sa asawa. Labis na nalulumbay. Wala siyang anumang gamot, walang malalaking issue sa kalusugan, ngunit siya ay pagod, manhit, nakahiwalay. Sinabi niya sa akin na wala siyang anumang sexual na aktibidad hindi sa ibang tao, hindi mag-isa sa loop ng mahigit isang dekada. Akala ko tapos na ang kabanatang iyon, sabi niya. At sa ilalim ngang kanyang nga salita ay isang tahimik na pihati, hindi para sa pagkawalang ngang sex, kundi para sa pagkawalang ngang sarili. Naktrabaho kami ng sama-sama dahan-dahan. Walang tableta, walang mamarahas na pagbabago. Mga simpleng ehersisyo, lamang para muling kumonekta sa kanyang sariling katawan, nang walang pagkakasala, nang walang inaasahan. Pagkatapos ng ilang linggo, may nagbago. Nagsimula siyang maglakat ng mas matikas. Mas mahimbing ang tulog niya. Tumawa siyang muli. Bumaba ang kanyang presyon ng dugo. Hindi siya naayos. Siya ay muling nakakonekta. Iyan ang presyo na hinihingi ng kahihiyan sa iyo. Kinukuha nito ang iyong sigla, isang mabagal na pulgada sa bawat pagkakataon. Nililinlang ka nito sa pag-isip na masado ka ng matanda para makaramdam na buhay. Ngunit hindi ka kailanman masyadong matanda para hawakan ang iyong sarili ng may kabaitan, may dignidad, may layunin. Hindi ka kailanman masyadong matanda para makaramdam na buo. At kung ang kahihiyan ay maaring magdulot ng ganoong kalaking pinsala, ano sa palagay mo ang mangyayari kapag idinakdak ng pakbaba ng hormonal ang gatong sa apoy? Dahil ang susunod na katotohanan ay isa na hindi nakikita ng karamihan sa mga lalaki na darating. Ang iyong testosterone ay hindi lang bumababa dahil sa pagtanda, mas mabilis itong bumababa kapag huminto ka sa pakikipag-ugnayan sa iyong sexual na sarili. At sa sandaling magsimulang tumagilit ang balanseng hormonal na iyon, nakakaapekto ito sa higit pa sa iyong sex drive. Binabago nito kung paano ka mag-isip, kung paano ka kumilos, kung paano ka nabubuhay. At iyan mismo ang ating tutuklasin sa susunod. Kung kasama pa rin kita at nakikita mo mahalaga ito, ay type ang numero 1 sa magkomento para ipaalam sa akin na nandito ka at nakikinig. Ngayon, magpatuloy tayo sa ika-4 na pananaw. Maring makulat ka rito. Ika-4 na sikreto. Ang testosterone ay pinapasigla na sexual na aktibidad kahit mag-isa. Gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay na karamihan sa malalaki ay nalalaman lamang kapahulin ang lahat. Isang bagay na nais kong marinig ng malinaw ng bawat lalaking lampas ng 10, nang walang kahihiyan o pagdududa. Ang testosterone, ang mismong hormone na nagbibigay lakas sa iyong enerhiya, lakas, sigasig, kumpiyansa at pagnanasang sexual ay hindi lang dahan-dahang nawala dahil sa edad. Iyan ang pinaniwalaan sa iyo.
Ngunit heto ang katotohanan na natutunan ko pagkatapos ng nga dekada ng pagtatrabaho sa malalaking tulad mo. Bumababa rin ang testosterone kapag huminto ka sa pamumuhay na parang isang lalaki na gusto pa ring makaramdam na buhay. Kapag ang sexual na enerhiya ay binabalewala, sinusupil, o inililibing sa ilalim ng mga taon ng kahihiyan at kawalan ng aktibidad, nagsisimulang hinaan ng iyong katawan ang sarili nitong pagkalalaki. Sinasabi nito, hindi na niya ito kailangan. At nagsisimula itong muling maglaan nga mapakukunan, makredirect ng mga hormone, pabagalin ang daloy ng dugo, maktipit ng enerhiya, ang iyong tono ang kalamnan ay nawawala. Lumalaki ang iyong tiyan, lumalala ang iyong pagtulog, at ang iyong kislap, ang gilit, na dating nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay nagsisimulang maglaho. Hindi dahil matanda ka na, kundi dahil huminto na ang iyong katawan na paalalahanan na nandito ka pa rin, buhay pa rin, may kakayahan pa ring maknasa. Naalala ko ang isang lalaki na nangangalang Frank, 73, retiradong bumbero, dating puno nga lakas at presensya. Nang una siyang lumapit sa akin, siya ay lupaypay, pagod sinabi sa akin na ilang taon na siyang hindi pakiramdam na siya ay siya. Pabagal na lang ako, sabi niya. Ngunit tiningnan ko ang kanyang nga, resulta salap, ang kanyang testosterone ay halos hindi lumalagpas sa clinical deficiency. At nang tanungin ko siya tungkol sa sexual na aktibidad, umiling lang siya. Wala na akong nakikitang punto. Ang paniniwalang iyan ang tunay na banta. Hindi ang numero sa kalendaryo, kundi ang sandaling huminto ka sa pagtingin sa iyong sexualidad bilang isang buhay, humihingang bahagingang kung sino ka. Tinulungan ko si Frank na dahan-dahang muling makisali, hindi sa sinumang iba, kundi sa kanyang sarili. Mga simpleng kasanayan, walang kahihiyan, presensya lamang, at sa sumunod na ilang buwan, hindi lamang bumuti ang kanyang nga antas ng hormon, nakbago ang kanyang postura, mas may bigat ang kanyang boses. Nagsimula siyang magbuhat muli. Nagliwanag ang kanyang mamata kapag nagsasalita siya. Kita mo, tumutugon ang katawan sa kung ano ang binibigyan mo ang pansin. Kapag binabalewala mo ang iyong sexual na sarili, nakikinig ang iyong testosterone. Ngunit kapag muli mo itong ginising kahit sa pamamagitan ng solong, intentional na pahawak, nagpapadala kang senyales sa iyong utak, kailangan ko pa ito. Gusto ko pang makaramdam. At tumutugon ang utak sa pamamagitan nga, pagod muli sa mga sistema na matagal ng pinadilim. Hindi lamang ito teorya. Nakakita kami nga mga pag-aral na nagpapakita nga panandaliang pagtaas ng testosterone kasunod ng sexual na estimulasyon kahit mag-isa. Nakita namin kung paano nakakaapekto ang erotikong imahinasyon, pisikal na pakikipag-ugnayan at maging ang pag-asam sa regulasyon ng hormon, kaloban at motibasyon. Ang iyong katawan ay binuo upang tumugon sa kasiyahan, sa koneksyon sa presensya. At kapag wala kang ibinibigay dito, dahan-dahan itong nagsisimulang walang ibalik. Ang gastos, mas mataas ito kaysa sa inaakalang karamihan sa malalaki. Ang mababang testosterone ay iniugnay hindi lamang sa pakapagod at sexual na dysfunction, kundi sa sakit sa puso, diabetes, paghinang pag-iisip, depresyon, maging sa mas maikling buhay. Ito ay hindi lamang isang numero, ito ay isang mahalagang tanda kung gaano kakasangkot sa buhay mismo. At ang pinakamasamang bahagi, karamihan sa mga lalaki ay hindi alam kung gaano na sila kalayo sa kanilang sarili hanggang sa tila halos imposible nang bumalik. Ngunit mayroong paraan pabalik. At nagsisimula ito hindi sa gamot o operasyon, kundi sa pakbawing yung sariling koneksyon sa iyong katawan, sa iyong nga tuntunin, sa iyong espasyo na walang pagkakasala. Ito ay tungkol sa pagpapaalala sa iyong biolohiya na kasali ka pa rin sa laro. At kung nagulat ka riyan, maghintay ka lang hanggang marinig mo kung ano ang ibabahagi ko sa susunod. Dahil mayroong isang bagay na mas kritikal kaysa sa testosterone, at tahimik itong sinisira ng karamihan sa malalaki sa tuwing hinahawakan nila ang kanilang sarili sa maling paraan. Ikalimang sikreto, ang paggana ng ereksyon ay isang sistemang gamitin o mawawala. May isang tahimik na kasinungalingan na pinaniniwalaan ngang maraming lalaki pagkatapos nga umanpulo. Ganito ang tunok nito. Kung hindi ako nakikipagtalik, hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa mga ereksyon. Narinig ko na ito ng hindi mabilang na beses. Mga lalaking binabalewala ang pag-alala tungkol sa kanilang paggana dahil sa tingin nila
ay lumampas na sila sa edad na kailanganin ito. Ngunit hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang isang bagay na hindi malinaw na sinasabi ng karamihan sa mga doktor. Ang paggana nga ereksyon ay hindi lamang tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa daloy ng dugo, kalusugang nerve, integridang cardiovascular at mahabang buhay. Dua! Mayroon akong isang pasyente dati, si Harold, 69 taong gulang, malakas ang kasaysayan, matalinong tao, ngunit dumaan siyang 5 o 6 na taon nang walang isang ereksyon. Hindi dahil hindi niya kaya, kundi dahil inakala niyang walang dahilan para gawin ito. Pumanaw na ang kanyang asawa, hindi siya nakikipag-date at inisip niyang tapos na ang bahaging iyon ng buhay. Ang hindi niya namamalayan ay hindi lang naghihintay ang kanyang katawan na magpasya siyang bumalik dito. Isinasara na nito ang mabagay-bagay. Heto ang hindi naintindihan ng karamihan sa mga lalaki. Ang ari ay tulad ng anumang ibang kalamnan at strukturang vaskular sa katawan. Kung hindi mo ito gagamitin, nawawalan ng pagkalastiko ang nga tissue. Tumitigas ang nga daluyan ng dugo. Bumababa ang daloy ng oxygen. Nagsisimulang makaroon na microtears at fibrosis ang pagtigas ng malambot na tissue, tiga at sa huli, kahit na gusto mo itong gamitin muli, hindi ito tumutugon tulad ng dati. Hindi dahil sa edad, kundi dahil sa hindi paggamit. Dito pumapasok ang gastos at ito ay matari. Kapag huminto ang regular na ereksyon, nagsisimulang mag-atrophy ang makinis na kalamnan sa ari. Ang maselang network ng madaluyan ng dugo na responsable sa paglaki ay nagiging hindi gaanong mahusay. Bumababa ang nitric oxide, isang mahalagang kemikal para sa pag-trigger nga ereksyon. At heto ang bahaging walang nagsasabi sa iyo. Nangyayari ito, sinusubukan mo mang maging sexual na aktibo o hindi. Biolohiya ito. Kung hindi naranasan ng iyong katawan ang regular na pagka-excite at paglaki, ipinapalagay nito na ang sistema ay lipas na. At sa paglipas ng panahon, ang pinsala ay hindi lamang pisikal. Ito ay psikolohikal. Dahil habang nawawalan ng kapasidad ang katawan, nagsisimulang sumunod ang isip, nawawala ang kumpiyansa. Bumababa ang pagpapahalaga sa sarili. Hindi mo na gaanong nararamdaman na ikaw ay ikaw, hindi dahil sa edad, kundi dahil hindi na tumutugon ang iyong katawan sa pagkakakilanlan na dati mong dala. Para sa maraming lalaki, ito ay humahantong sa pag-atras, depression, maging sa mga unang senyales ng pagbagal ng pag-isip. Napanot ko na itong mangyari, hindi magdamak, ngunit dahan-dahan, tahimik at ganap na maiwasan. Kaya ano ang maari mong gawin? Maari mong paalalahanan ang iyong katawan na mahalaga pa rin ito, na kailangan pa rin ang sistemang ito, at magagawa mo iyon ng walang kapareha, walang pressure, walang kahihiyan. Ang regular na ereksyon, sa pamamagitan man ng sariling estimulasyon o kahit na hindi sexual, napaka-excite, ay nagpapanatiling ang daloy dugo, oxygenated na mga tissue, at buhay ng mga neural pathway. Hindi ito tungkol sa pahabol sa kasiyahan para sa sarili nitong kapakanan. Ito ay tungkol sa pagpapanatiling ng isang pangunahing bahagi ng iyong pisikal na kalusugan at pagkakakilanlan. Ang pagkilos, ang pagpapanatiling ng pagganang ereksyon ay higit pa sa sex. Ito ay isang mensahe sa iyong katawan na ikaw ay nakikibahagi pa rin, konektado pa rin, nabubuhay pa rin. At huwag ninyo akong intindihin ng mali. Naintindihan ko kung gaano kadaling mahulog sa katahimikan, lalo na kapag sinasabi sa iyong lipunan na pagkatapos ng isang tiyak na edad, dapat kang manahimik, ngunit ang katahimikan ay may halaga at itinatala ito ang iyong katawan. Ngayon, maaring nagtataka ka, kung ganun kahalaga ang nga ereksyon, ano pa kaya ang iyong ginagawa na nakakasagabal sa iyong kakayahang makakuha at mapanatili ang maito ng natural. At iyan ay nagdadala sa atin sa isang bagay na mas nakakapinsala kaysa sa kawalan ng aktibidad, ang modernong pagkagumo na hindi nakikilala ang karamihan sa mga matatandang lalaki hanggang sa narewire na nito ang kanilang utak. Sa susunod na seksyon, pag-usapan natin kung paano ang pornografiya kahit ang tila hindi nakakapinsalang uri ay maaring tahimik na nakawin ang iyong pagiging sensitibo, iyong pagka-excite, at iyong kagalakan. Ika-6 na sikreto, binabagong pon ang iyong utak, ngunit maaari mong bawiin ang kontrol. Gusto kong kausapin ka tungkol sa isang bagay na madalas na iniwan sa dilim, lalo na para sa mga matatandang lalaki, pornografiya. Ngayon
Alam kong ang pagsasabi lang ng salita ay maaring maging sanhi ng pag-alangan ng ilan sa inyo, marahil ay gusto pang tumingin sa ibang dako. Ngunit kung kasama pa rin kita, hinihiling ko sa iyo na pakinggan ito ng may bukas na tainga at bukas na puso. Dahil ang sasabihin ko ay maaring makbago sa paraan ngam pagtingin mo sa iyong isip, iyong katawan at iyong pagkalalaki. Mayroon akong mga lalaki sa kanilang 60S at 70S na umupo sa aking harapan at umamin na nanonood pa rin sila ng porn. Hindi dahil sila ay nahuhumaling, kundi dahil ito ay isa sa iilang paraan na may nararamdaman pa sila. Marami sa kanila ang nakatira mag-isa. Ang ilan ay hiwalay sa asawa, ang iba ay biyudo. Hindi sila nahahabol ang kilig. Hinahabol nila ang koneksyon o kahit man lang ang alaala nito. Ngunit heto ang halos wala sa kanila ang nakakaalam. Ang uri ngang pornografiya na magagamit ngayon ay walang katulad sa kung ano ang una nilang nakita noong kanilang 20S. Ang dating mga static na imahe o malumanay na visual cues ay naging isang bahanang high speed, high stimulation, instant gratification na nilalaman. At ang utak ng tao, lalo na ang tumatanda, ay hindi binuo upang iproseso ang ganoong uring labis na karga ng walang makahihinatnan. Sa tuwing nanonood kang porn, lalo na ang mas extreme o mabilis na uri, naglalabas ang iyong utak ng dopamine, isang kemikal na naugnay sa motibasyon, gantimpala at kasiyahan. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit na pagkakalantad ay nagde-desensitize sa tugon ng iyong utak sa mga natural na stimuli. Nagiging mas mahirap makaramdam ng pagka-excite sa simpleng, totoong buhay na paggawa. Nagsisimula kang mangailangan ng mas matining intensidad at mas maraming kabaguhan para lang makaramdam ng anuman. Hindi lamang ito tungkol sa panlasa, ito ay tungkol sa neurochemistry. Ito ay tungkol sa iyong nga kabel na binabago ng pakulit. At kapag ang iyong utak ay kinondisyon na umasa, nga artificial pinalaking estimulasyon, sumusunod ang iyong katawan. Ang nga ereksyon ay nagiging hindi gaanong tumutugon. Ang orgasm ay nagiging mas mahirap. Ang ilang malalaki ay nakakaroon pangganap na porn-induced erectile dysfunction kung saan nagagawa lamang nilang gumanap sa tulong ng porn at hindi sa isang tunay na kapareha o sa mga solong sandali nang wala ito. Ang gastos nito ay higit pa sa silitulugan. Nakita ko ang mga lalaki na nahuhulog sa kahihiyan, pagkabalisa, pagkabigo. Nagsisimula silang maniwala na sila ay sira. Umurong sila, nararamdaman nilang talunan sila. At nakalulungkot, hindi nila kailanman pinag-ugnay ang matuldok. Hindi nila kailanman napaktanto na ang mismong bagay na kanilang pinupuntahan para sa ginhawa ay dahan-dahang nagnanakaw ng kanilang sigla. Ngunit heto ang gusto kong maintindihan ng bawat lalaking nakikinig, hindi ito irreversible. Hindi ka sira, ikaw ay maaring sanayin muli. Ang iyong utak, kahit na pagkatapos ang 60, ay mayroon pa ring kakayahang gumaling, makreset, muling matuklasan kung ano ang tunay, nakaugat na pagka-excite. Ngunit ang pagaling na iyon ay nagsisimula kapag lumayo ka sa mga artipisyal na kasiyahan at pinahintulutan ang iyong katawan na muling kumonekta sa katotohanan sa presensya, sensasyon, imahinasyon at o maging sa katahimikan. Ang ilang mga lalaki ay pinipili na magpahinga ng 30 araw mula sa lahat ng visual na estimulasyon. Ang iba ay dahan-dahang nagsisimula. Ang mahalaga ay simulan mong muling buuin ang relasyon iyong nervous system sa kasiyahan sa iyong tuntunin. Ang layunin ay hindi ang talikuran ng kasiyahan. Ito ay ang bawiin ito, gawin itong sa iyo muli, makaramdam ng isang bagay na toto. Ngayon, kung pinapuro ang porn ang iyong pagiging sensitibo, ang susunod na sikreto ay maring mas tumama pa. Dahil habang maaring i-hijack ng digital na nilalaman ang iyong utak, maaring i-hijack ng pag-isa ang iyong espiritu. At ang huling katotohanan na ibabahagi ko sa iyo ay maring ang pinakamahalaga sa lahat, hindi tungkol sa pamamaraan o kimika, kundi tungkol sa kung ano ang nangyayari sa katawan ng isang lalaki kapag huminto siyang hawakan ng tuluyan. Ikapitong sikreto, ang pinakamapanganib na pagkakamali pag-isa. Sa lahat ng mga panganib na kinakaharap ng mga matatandang lalaki, mayroong isa na mas mapanganib kaysa sa pagbaba ng testosteron, mas nakakapinsala kaysa sa porn, at mas nakakasira kaysa sa anumang pisikal na sintomas. At iyon ay ang pag-isa. Hindi lang ang uri na nangahulugang nakatira kang mag-isa.
Pinag-usapan ko ang isang mas malalim na uri ngang katahimikan ang uri kong, saan huminto kang hawakan, huminto sa pahawak sa iyong sarili, huminto sa pagkonekta sa iyong sariling katawan. Hindi dahil sa pagpili, kundi dahil sa isang lugar sa iyong paglalakbay. Tinuruan kang ang mga lalaking kaedad mo ay dapat nang mag-move on mula sa bahaging iyon ng buhay. Naalala ko ang isang lalaki na nangangalang Peter. Siya ay 76, isang retiradong inhinyero. Magalang, maayos. Ngunit mayroong isang bagay na hungkak sa kanyang boses kapag nagsasalita siya tungkol sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Sinabi niya sa akin na hindi siya pisikal na nahawakan sa loob ng mahigit isang taon, hindi isang yakap, hindi isang kamay sa balikat, wala. Hindi niya ito sinabi ng may kalungkutan. Sinabi niya ito ng may pag-resign na parang ito ay simpleng isang kabanata na natapos na. Ang hindi namamalayan ni Peter ay ang pahawa ay hindi isang luho. Ito ay isang biyolohikal na pangangailangan. Ang katawan ng tao kahit sa edad na 60, 70, 80 ay nakakabit dito. Kapag masyado tayong matagal na walang pisikal na kontak, nagsisimulang bumagal ang ating nervous system, bumababa ang oxytocin, tumataas ang stress hormone, tumataas ang presyon ng dugo, nakdurusa ang pagtulog, humihina ang immune function, at pinakamapanganib sa lahat, nagsisimulang isara nga utak ang nga emosyonal at sensoryong circuit bilang isang anyo nga proteksyon. Sa madaling salita, kapag huminto tayong hawakan, nagsisimula tayong manhid hindi lamang pisikal, kundi emosyonal, nawawalan tayong pakiramdam ng pagiging buhay. Humihinto tayo sa pakiramdam ng pagkaapurang makisalamuha sa mundo. At ang trahedya ito ay nangyayari ng dahan-dahan, tahimik. Isang araw, nilalaktawan mo lang ang iyong gawain. Makalipas ang isang linggo, iniwasan mo na ang masalamin. Makalipas ang isang buwan, huminto ka na sa pag-isip nga, anumang bagay na kasiyasiya. At heto ang bahaging walang pinag-usapan, ang pag-isa ay madalas na nagsisimula sa silid-tulugan. Kapag huminto ang isang lalaki sa paggawak, sa kanyang sarili hindi lamang para sa kasiyahan, kundi para sa presensya, para sa sariling koneksyon, nagsisimulang bigyang kahulugan iyon, kanyang utak bilang isang anyongang emosyonal na pag-atras. Sa paglipas ng panahon, ang pag-atras na iyon ay nagiging self-reinforcing. Mas kaunti siyang humahawak sa sarili, mas kaunti ang nararamdaman at nagiging kumbinsido na wala nang natitirang mararamdaman. Iyan ang tunay na gastos hindi lamang mga nawawalang ereksyon o kupas na pagnanasa. Ito ang dahan-dahang pakupas ng pagkakakilanlan, ng layunin, ng emosyonal na talas. Ito ang tahimik na pagkamatay ng koneksyon at ang pag-iisang ito ay direktang nayuknay sa depresyon, sakit sa puso, maging sa magang pagkamatay. Hindi dahil sa edad, kundi dahil sa pag-abano na hindi ang iba, kundi ang sarili. Ngayon, gusto kong maging malinaw. Hindi ito tungkol sa paninisi sa sinuman. Nangyayari ang buhay, nangyayari ang pagkawala, nangyayari ang distansya, ngunit ang hindi kailangang mangyari ay ang pagsuko, dahil ang pagkilos ng pahawak sa iyong sarili, sexual man o hindi, ay hindi tungkol sa vanity o gawi. Ito ay tungkol sa pag-angkin sa iyong katawan bilang sa iyo pa rin. Tungkol sa pagsasabi sa iyong utak, iyong puso, iyong nervous system, nandito pa ako, mahalaga pa ako, gusto ko pang makaramdam. Nakita ko ang malalaki na bumalik sa buhay sa pamamagitan lamang ng pagbibigay sa kanilang sariling ang pahintulot na muling kumonekta, nabasagin ang katahimikan, na bumalik sa paggawak, nagisingin ang nga bahaging masyadong maagang nanahimik. At kapag ginawa nila, nagbabago ang kanilang postura, bumabalik ang kanilang boses, nagsisimulang kumislap muli ang kanilang sigla. At kung kasama pa rin kita ngayon, kung mayroong isang bagay dito na nagsasalita sa iyo, kung gayon ang susunod ay maring ang pinakamahalagang bahagi sa lahat. Dahil ngayong narinig mo na ang 7 katotohanan na hindi kailanman sinabi sa iyong sinuman, ipapakita ko sa iyo kung paano magsimulang muli hakbang-hakbang na may isang simple makapangyarihang kasanayan na ibinibigay ko sa aking sariling. Makapasyente isang pang-araw-araw na ritual na nakakatulong na muling iriwire ang iyong katawan, muling buuin ang pagiging sensitibo, at ibalik ang sinubukang kunin ng oras at katahimikan. Konklusyon, kung nakarating ka hanggang dito, nais kong maglaan ng sandali upang kausapin ka, hindi lamang bilang isang doktor, kundi bilang isang lalaki na gumugol nga dekada na nakaupo sa harap ng ibang nga lalaki, naririnig ang kanilang mga takot, kanilang mapagsisisi,
At kung minsan, ang kanilang tahimik na mga pag-asa, ang pinag-usapan natin ngayon ay hindi lamang tungkol sa masturbasyon. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malalim. Ito ay tungkol sa kung paano ka nakikipag-ugnayan sa iyong katawan, kung paano mo dinadala ang iyong kasaysayan, at kung handa kang maniwala na ang iyong buhay, ang iyong sexual na buhay, iyong emosyonal na buhay, iyong pisikal na buhay ay hindi pa tapos dahil lang sinabi sa iyong mundo na dapat na. Nagsimula tayo sa katotohanan na ang walang malay na masturbasyon ay maaaring dahan-dahang sanayin ang iyong katawan sa dysfunction, na ang pagmamadali sa makilos, walang connection at nagagambala, ay hindi walang pinsala ito, ay nagre-rewire sa iyong utak at sumisira sa iyong pagiging sensitibo. Tiningnan natin kung paano ang pag-iwas sa pag-ejakulate ay maaring humantong sa paninikip ng prostate, pamamaga, at sa ilang makaso, kahit na mapataas ang panganib ng kanser, na ang iyong katawan ay idinisenyo upang manatili sa pagalaw. At kapag huminto ito, nakdurusa ang mas sistema. Pinag-usapan natin ang tahimik na lason ng kahihiyan kung paano napakaraming lalaki ang nagdadala pa rin ng pagkakasala na hindi naman sa kanila, pagkakasala na minana nila mula sa kultura, relihiyon, o pamilya, pagkakasala na walang lugar sa isang malusok na relasyon ng lalaki sa kanyang sariling katawan. Ginalugat natin kung paano ang mababang testosterone ay hindi lamang isang bagay na nangyayari sa edad, kundi isang bagay na bumibilis ka pa huminto ka sa pakikipag-ugnayan sa iyong sexual na sarili, at kung paano ang isang bagay na kasing simple ngang solong pahawak ay maaring maksimulang baguhin ang takbo nito. Pinausapan natin kung paano ang iyong ereksyon ay hindi lamang isang sexual na paggana kundi isang tanda ng kalusugang vaskular, na ito ay tunay na isang sistemang gamitin o mawawala, na ang gastos ang pagbalewala dito ay hindi lamang sa silit tulugan. Ito ay nasa iyong kumpiyansa, iyong motibasyon, maging sa iyong memorya or sen. Pagkatapos ay binuksan natin ang pinto sa pon, hindi upang manghiya, kundi upang ipaliwanag kung paano nito binabago ang kimikang iyong utak, na hindi ito tungkol sa moralidad, ito ay tungkol sa biolohiya, na ang dating nakpasiklap ng katuwaan ay maring sa paglipas ng panahon, pamanhirin ka sa katotohanan. At sa wakas, tiningnan natin ang pinakamapanganib na pagkakamali sa lahat, pag-isa. Kapag huminto kang humawak, mahawakan, kumonekta sa anumang paraan, nagsisimulang umurong ang katawan, hindi lamang mula sa kasiyahan, kundi mula sa layunin, mula sa emosyon, mula sa buhay mismo. Ang gusto kong makuha mo mula sa lahat nga ito ay simple, hindi ka sira, hindi ka pahuli, at hindi ka nakiisa. Bawat sistema sa iyong katawan, kahit ngayon, ay gustong tumugon sa connection. Gusto pa rin nga makaramdaman ng gramyong gutak. Gusto pa rin nga magbukas ng iyong puso. Gusto pa rin alalahanin nga iyong balat kung ano ang ibig sabihin ng maging buhay. At ang paglalakbay na iyon pabalik ay hindi nangangailangan ng sinumang iba pa. Nagsisimula ito sa iyo. Nagsisimula ito sa isang pagpili na huminto sa pag-urong, na huminto sa paghingi ng tawad, sa pagnanais na maging masaya sa iyong sariling katawan, na huminto sa paniniwala sa kasinungalingan na ginagawa kang invisible nga edad. Hindi ka invisible. Nandito ka pa rin. At kung ano ang gagawin mo riyan ay mahalaga. Kaya heto ang sinasabi ko sa aking nga pasyente kapahanda na silang magsimulang muli hindi sa mga tableta, hindi sa pagkakasala, kundi sa presensya. Binibigyan ko sila nga isang simpleng pang-araw-araw na kasanayan, ang tinatawag kong Golden Protocol. 10 minuto sa isang araw tahimik, intensyonal, magalang na oras upang muling kumonekta sa kanilang sarili. Walang agenda, walang pressure, pagawak lang, pahinga, at kamalayan. Para sa ilan, ito ay nagiging isang ritual sa umaga. Para sa iba, isang gawain bago matulog. Ngunit halos palaging, ito ay nagiging isang turning point. Dahil kapag hinawakan ng isang lalaki ang kanyang sarili, nang may pag-ingat hindi dahil sa gawi o desperasyon, kundi nang may kuryosidad may nagbabago. Naalala ng kanyang katawan, lumalambot ang kanyang isip, bumabalik ang kanyang kislap, at marahil ang sayo rin ay kaya. Hindi lamang ito tungkol sa pagbawi ng iyong sexualidad. Ito ay tungkol sa pagbawi sa iyong sarili. At nagsisimula iyan dito mismo, ngayon din, sa iyo,